tayo po ay magbabasa na po sa ating text na makikita sa Unang Hari 8:54 to 55. Unang Hari, verse 54, nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang mga kamay sa mata ng nananalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, verse 55, tumindig siya at malakas na binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita at ganoon din tayong lahat na mag-aaral sa gabing ito. Ang Diyos ang siyang mataas, mapapurihan, madakila. Yeah. So, may mga kilala po ba kayo na mga tao na mahilig pumagitna? Hindi yung makialam, hindi naman ganon. For example, may nagtatalo, may nag-aaway, gusto gigitna agad para umawat, para matigil yung away. No po. Meron ako mga ganyan kakilala, mga tao na talagang hindi naman siya pakialamero, pero gusto lang niya na inaawat yung mga nag-aaway. So, ganyan din po tayo sa spiritual, yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yung mga taong handang pumagitna, hindi sa nag-aaway, kundi para sa mga nangangailangan ng tulong. Yun po ang hinahanap ng Lord, na po, ay ang mga intercessors. Yun po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Lesson 4 tayo sa prayer meeting, sa lesson po ng mga prayer. Yan po, lesson 4. Ang topic ay prayer of an intercessor. So, ano po ba ang intercessor? What is an intercessor? Diba, sabi natin, prayer of an intercessor. So, ano ba yung intercessor? So, una po, someone who will stand on the gap. Yung nga sabi na kanina, meron siya, aawat siya, kapagitna siya, yun po, yung intercessor po yan. Pangalawa, an intercessor is someone who will pray for a person or group of people. Yan yung mga nananalangin para sa tao, para sa grupo ng mga tao, patulad ng nangyayari ngayon, di ko ba? And pangatlo, someone who will share the Lord's burden for the souls. Yan po, may burden ang Lord na maligtas ang lahat ng mga kaluluwa. So, sino po yung nananalangin? Ang tawag po dyan ay intercessor. Yan. So, ito po yung mga taong namamagitan, naninigluhod between God and man, between God and country, or God and disacretions like this pandemic, famines, pestilences. Yan, katulad po ng ginagawa po natin. So, madalas kasi ang tao, di ba, ang prayer ay nakasento lang sa kanilang mga pangangailangan. Sometimes, ganun din tayo. Sa needs lang natin tayo madalas na nakasentro. Kaya ngayong gabi, tuturuan tayo ng Lord na maging intercessors. Gusto po ba ninyo? Ayan. Po sa atin ngayon kung gaano ba kahalaga ang maging intercessor or tagapamagitan. So, yun po. Bakit kaya ito mahalaga? Why is it important to have an intercessor? Bakit mahalagang mayroong mga tagapamagitan? Dalawa lang naman po yan, sabi po. Number 1, for God to answer the needs of others. Ayan. Para matugon sila, yung mga nangangailangan, para matugon ng ating Panginoon. Yun po, sabi po ang sabi nga po sa Unang Hari, 8:54, 59 to 60. Unang Hari 8:54, nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin at kahilingan sa Panginoon, tumayo siya sa harapan ng altar ng Panginoon kung saan siya nakaluhod at nakataas sa mga kamay sa langit. Verse 59, palagi sanang maaalala ng Panginoon na ating Diyos, araw at gabi ang mga panalangin ko.
Naway tulungan niya ako at ang mga mayayaman ni Israelita ay sa kanilang pangangailangan bawat araw. Verse 60, para malaman ng lahat ng bayan sa buong mundo na ang Panginoon ay isang Diyos at wala nang iba pa. So yun po, di ba? Yun yung bahagi. Dinanangin ng ating Solomon sa Diyos na tulungan ang mga Israelita ayon sa kanilang pangangailangan araw-araw according to their needs. Yun po yun. At pag natutugon po yung panalangin natin bilang mga intercessor, ang Diyos ang naitataas. Yun po yung nagiging mahalaga doon. Ang Diyos yung napaparangalan kapag may mga intercessor. Ganon din po ang ginawa ng Lord before na mamatay ang Panginoon, nag-intercede na siya, nanalangin na siya para sa mga alagad at para sa lahat ng mananalig sa Kanya sa pamamagitan ng mga alagad. Kasama na po tayo doon. Mababasa po natin yung whole chapter ng John, yung chapter ng 17. Yun po yung buong panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga alagad at para na rin sa atin. So, makita po natin, basahin natin yung bahagi nito sa 1:17, 9 and 20. 1 chapter 17 verse 9 and 20. Verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Amen. So yun, tayo na po yung nasa bandang huli, di ba? Na patitaw yung mga mananalig sa mga alagad sa kanilang pangaral. So pati po tayo ay nakasama na po sa intercession ng ating Panginoon. Ano yung in-intercede ng Lord? Sabi ko nga bababasa ngayon sa chapter 17. Sa 11, yung protection. Sa verse 13, yung joy, yung kagalakan. Yung sa verse 17 and 19, yung sanctification. And sa verses 21 and 23 naman, yung unity ng mga alagad. Kasi nga, iiwanan na sila ng Panginoon. Alam ng Lord na malapit na yung oras ng kanyang paghihirap sa Kalbaryo, kaya nag-intercede ka na bago siya umalis, na ipanalangin niya na po ang mga alagad na siyang magpapatuloy ng sinabi nating burden kanina ng Lord, mag-ahayag ng gospel at para na rin sa atin na mananalig sa kanilang pahayag. So yun po. So kaya tayo naman ngayon dahil nagawa na ng mga apostles sa kanilang mga publikasyon. So tayo naman ngayon ang dadalangin, tayo naman ang mag-i-intercede upang maihayag natin ang gospel nang magkaroon ng kaligtasan, ako na ang ating mamahal sa buhay at ang iba pang mga kababayan po natin. The number 2, ano pa daw po? Bakit mahalaga ang intercessor? To pacify God's anger. Nagagalit ba ang Diyos? Yes. Pag talagang meron mga tao talaga, di ba, na naparapahan talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi walang nag-intercede eh. Kagaya niyan, ang dami-dami na mapatay. Di ba? Yung iba, meron nag-intercede, kaya gumagaling. Pero pag talaga din naman kalooban na ng Lord, hindi naman dahil sa galit siya. Pero ito pinag-uusapan natin, pag ang Diyos ay nagalit. Kailangan merong mag-intercede para maglubag ang loob ng Diyos. Yun po yun. Pag talagang galit ang Lord. So meron po tayong verse na pababasahin mamaya. So mahal kasi ng Lord mahal niya lahat ang taong nilikha niya. Kaya as much as possible, ayaw niya talagang magparusa. Kaya ano hinahanap niya? Intercessor. Yung mamamagitan. Katulad ni Moses, di ba? Talagang gumigit na siya. Pag galit na ang Panginoon, talagang gumigit na siya para sa mga Israelita. Si Moses na yung dumudulog para sa kaligtasan ng mga Israelita para hindi sila maparusahan ng Diyos. Ilang beses po yan na talagang sabi nga niya, kahit naburahin na yung pangalan niya sa aklat ng buhay, di ba? Para lang patawarin ng Diyos ang mga Israelita.
Kaso ganun, katitigas ang ulo nila. Pero tingnan po natin, basahin natin sa Exodo 32:11, 12, and 14. Exodo chapter 32 verse 11. Nagsumamo si Moises kay Yahweh. Huwag po ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Verse 12, kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Verse 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Amen. O di po ba talagang nagagalit din po ang Diyos? Kaya huwag po natin pabayaan sa atin ay magalit ang Diyos. Kundi tayo po ang mamagitan para doon sa mga tao na kung saan ay gusto na lang lipulin ng Panginoon. Di po ba? Dapat lipulin niya na yung mga Israelita pero gumit na si Moses. So diba sabi sa verse 14, hindi itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa Israelita. So napaglulubag po ang galit ng Diyos kung may mga intercessors o may mananalangin. So sabi ko nga kanina, tayo po ang inaasahan ng Lord to be intercessor sa panahon po natin. Sapagkat tayo po yung binigyan ng access na tumawag sa Diyos ng Ama. Tayo yung mga anak ng Diyos, di ba? Napag-aralan na natin yan. Kaya tayo po yung pwedeng lumapit sa Kanya para i-reverse ng Diyos na po kung ano man yung mga gagawin niya na hindi maganda para doon sa mga taong dapat ng parusahan o kaya naman po ay tayo po ay mag-i-intercede sa mga talagang mga nangangailangan. Yun po yun. Tayo po ang pwedeng gumawa niyan kasi nga tayo na po ang mga anak ng Diyos. Sabi sa Efeso 2:18. Efeso 2:18. Dahil kay Kristo tayo kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. Yan po, dahil sa Lord. Kaya po, may access na po tayo. Pwede tayong lumapit. Kaya tayo dapat ang mga mag-intercede. Through the Holy Spirit, may access po tayo sa ating Ama. So, yung Holy Spirit po ang tutulong sa atin para tayo maging intercessor o tagapamagitan. Kasi nga po, kung sa sarili lang po natin, there are times na hindi po natin alam kung ano yung ating ipapanalangin. Kaya po, may Holy Spirit para masabi po natin kung ano yung nasa loob natin na hindi po natin mabanggit. Ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin. Sabi sa Romans 8:26-27. Wala, Sister Michelle. Teacher Dayan, ito na. Roma chapter 8 verse 26. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. 27. Verse 27, at ang anumang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na espiritu para sa mga nananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Holy Spirit nag-i-intercede between God at saka tayo para masabi natin kung ano yung tama, kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos mismo. Yung Holy Spirit ang namamagitan. Kaya tayo naman ang ginagamit ng Panginoon para naman sa iba. So, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan, di po ba? Para makarating tayo sa Kanya, para makarating yung mga prayers natin sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ganyan kahalaga yung role ng Holy Spirit sa atin na pinag-aaralan natin sa GBF po. All we need to do is to be able to intercede for others, to be able to be an intercessor. Yung kumbaga, ibibigay lang natin yung sarili natin para maging intercessor. Yun po. Always ready to pray
for the people and the situations around us. So ang tanong, how does an intercessor pray? Paano ko mananalangin? So gusto ko maging intercessor, paano ako mananalangin? Number one, an intercessor prays as weeper. Ano po ba yung weeper? Yan po yung nananalangin, may paghibig, pagsamo, pag-iyak. Ganyan po ang paglapit ng isang weeper, intercessor sa Diyos. May kumbaga may puhunan, yung luha ng pagsamo. May outpouring from the heart, talagang galing sa puso. May grieving for others. Yan po katulad ng sitwasyon nila Sister Heidi po ba, diba? Talagang may grieving para sa kanila namamatay sa COVID, diba? Talagang may grieving po tayo dapat. Kasi ang Lord mismo, diba? Nag-intercede sa Diyos Ama habang siya ay nakabayubay sa krus para patawarin at magkaroon ng kaligtasan yung mga taong nagparusa sa Kanya. Basahin natin sa Lucas 23:34. Lucas 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi po ba? Kahit nandun na naghihirap na siya sa krus, nakuha pa rin niyang mag-intercede para lang po patawarin yung mga tao na gumawa ng hindi maganda sa kanya, mga taong nagpapatay sa kanya. Kasi nga po, mahal ng Diyos ang lahat. Kaya nga inako niya yung lahat ng kasalanan, di po ba? Kaya yung pagsamo niya sa Ama, patawarin yung mga taong may gawa sa kanya ng ganoon. Yun po, tayo kaya ba natin manalangin sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin? Kaya po kaya natin sabihin, Lord, patawarin mo po sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. So, dapat meron po. Kung paano, sabihin natin, kasi Diyos siya pero nagawa po yan ni Esteban, di po ba? Nagawa niya din, yun din ang sinabi niya na patawarin ng Diyos yung mga pumatay sa kanya, bumabato sa kanya para kapatayin siya. So, ganun kaya din po natin yan. So, magiging intercessor. Kaya din po natin maging intercessor. Kasi si Esteban mismo, nagawa po niya si Stephen. So, ipakita po natin yung great concern po natin sa mga tao na kailangan sa ating family, sa church, sa bansa. Oo, hindi kagaya nga po nang nangyayari ngayon sa atin. Itong pandemic na ito, masasabi ba natin na iiyak tayo sa mga taong namamatay na wala sa Lord dahil sa COVID at sa iba't ibang karamdaman? Mga namamatay dahil sa iba't ibang peste sa ating bansa, kundi sa iba na rin. Napakarami na po. Sa panahon natin ngayon, sobrang daming namamatay. Hindi po ba? Yun, naiiyak po ba natin sila sa panalangin? O, ganyan po si Jeremiah palaging nananangis para sa kanyang mga kababayan. Kaya siya tinawag na the weeping prophet. Kasi lagi siyang nag-weep for others, hindi para sa sarili niya. Hindi siya nananagoy dahil sa may kailangan siya. Palagi siya umiiyak para sa iba, para sa mga kababayan niya, para sa mga Israelita. Sabi ni Jeremiah 8:21-22. Jeremiah 8:21-22. Verse 21. Para akong dinagukal sa dibdib dahil sa sinapit ng bayan ko. Ako'y nananangis, lubos akong nagugulumihanan. Verse 22. Wala na bang anumang panlunas sa Galaad? Wala bang manggagamot dyan? Bakit hindi gumagaling ang bayan ko? Ganon, di po ba? Ganon siya mananangis. Diba? Sabi sa verse 21, nangyayari sa kanyang mga kababayan. Di po ba? Anong ginagawa niya? Ako'y nananangis. So yun po, ganon siya.
Kasi si Jeremiah ay isang weeper. Siya po ay nag-i-intercede sa pamamagitan ng pag-iyak. So yan po ang nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Kaya tinuturo sa atin po, napaka-timing po ng lesson natin ngayon, di po ba? Hindi na uubusang may sakit na COVID, kundi pataas pa ng pataas ang mga na nagiging biktima nito. Kaya po, kahit ano gawing pagla-lockdown, wala akong mangyari, di ba? Sa ibang lugar, meron na nga ang COVID, may bumabaha pang lugar, may lumilindol pang lugar, may puputok pang bulkan. Para, naku, kaya na, baka nangyayari po ito, baka kulang po ang intercessor. Ayan. Katulad nga sa time ni Jeremiah, nag-isa lang siya na nananangis para sa kanyang bayan. Kaya nga, ano yung request ni Jeremiah sa Jeremiah 9:1? Jeremiah chapter 9 verse 1. Maanong ang ulo ko'y naging balon ng tubig at ang mga mata ko'y bukal ng luha, upang mailuha ako maghahapot magdamag para sa mga kababayan kong nasawi. Grabe si Jeremiah, di po ba? Sobra siyang mag-weep para sa kanyang mga kababayan. So yun po, ganun ang hinahanap ng Lord sa atin na may nananangis ba, may nag-uwilit ba para sa ating mga kababayan, mga kamahal sa buhay pa nga natin kung minsan, di po ba? Na talagang dumadaan sila sa mga kabibigat na pagsubok sa panahon natin ito. Diba? Kahit matitigas yung ulo ng mga kababayan ni Jeremiah, pero talagang ano yung request niya na magkaroon ng balon na para kanyang ulo, para dire-diretso, meron pa rin siyang iluluha para sa kanyang mga kababayan. Diba? Paano siya, ano yung gusto niya? Maghapot, magdamag. Iiyak niya yung kanyang mga kababayan. So yun po ang hinahanap ng Lord. Higit sa lahat, tayo po, ang katungkulan natin, hindi lang yung mga may sakit, kundi sa lahat. Una sa lahat, ay iiyak natin sa paanan ng Panginoon ang mga hindi pa nakakakilala sa Lord. Share the gospel upang hindi sila mapahamak. Kasi kahit sa mga sakit na yan, kahit sila mamatay, kung ligtas naman sila spiritually, okay na din po. Di ba? Kesa naman namatay na sila sa sakit, sa COVID, namatay pa pati yung kanila spiritual. Yun po yung mas lalong nakakaiyak po. Kaya, ngayon pa lang po, mag-intercede na tayo as weeper. Pangalawa, ano pa daw po? Paano maging intercessor? Paano mag-pray ang isang intercessor? An intercessor pray as warrior. Warrior naman ngayon. Kanina, weeper. Ibig sabihin na manalangin tayong tulad ng isang mandirigma na lumalaban. Hindi sumusuko sa anumang kalagayan sa buhay. Hindi nagpapatalo ang isang warrior, di po ba? Hindi nanlulupay-pay sa sitwasyon. Sapagkat sumasa atin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya kanina natutuwa ako kay Brother Eric, di ba? Sabi niya, kahit ganito yung sitwasyon, talaga lumalaban siya talaga para sa buhay niya. Di ko ba? Kasi naniniwala siya na ang Diyos kaya may kapangyarihan para siya pagaligin. So, ganun po tayo lahat. Kasi nga binigyan tayo ng authority, ng power to bind and loose all the works of Satan. Kaya meron po tayong power. Kaya dapat lumalaban tayo. Hindi tayo magagaig, hindi tayo magpapatalo. Kasi nga po, ano bang karamdaman o ano ba nangyayari? Hindi po sa Diyos galing yun. Pinapahintulot lang ng Diyos, pero hindi sa kanya mismo nanggagaling. For example, ang sakit, hindi galing sa Diyos siya. Kaya dapat, marunong po tayong gumamit ng authority na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, Matthew 18:18-19. Mateo 18:18-19, verse 18, sinabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit.
at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Verse 19. Verse 19, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Dapat meron pong mga intercessor. Kahit dalawa lang daw po yan, hindi po ba? Kaya nga po tayo, meron tayong GC, meron tayong mga group chat na pwede po tayo mag-post ng ating mga prayer request doon at lahat ng ka-group natin nung nagsasama-sama po yan na para mag-intercede sa Diyos sa bawat mga kailangan, bawat prayer request na ipopost po sa ating mga group chat. Yun po yun. Upang hindi tayo mag-isahan ng tiyalo. Kasi lagi tayong nakahanda na mag-pray para sa mga napapasa natin na pinopost na prayer items po, nandoon po yun. So, gamitin po natin yung power na talian ang lahat ng gawa ng demonyo. Sabi ko nga, diba? Kasi galing naman yan sa kaaway, hindi naman galing sa Diyos yan. Kaya kaya po natin silang talian. Gamitin po natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus para po mabind lahat ang gawa ng demonyo at kalaga ng Diyos yung tulong buhat sa langit. Yun po yun. Pababain po natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin at tumutugon ang Diyos. At tayo po ay nagiging intercessor. Primary big factor. Unang Timoteo 2:5-6-8. Verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Kayang sabat. 6a, ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Yung tagapamagitan, ating prayer natin, kasi nga po, ang tagapamagitan natin ay ang Panginoong Hesus Kristo mismo. Bilang tao siya, namatay siya, yun po yung kaya sinabing taong si Kristo Jesus. Bilang nung siya po ay nagkatawang tao. So, binigay niya kasi yung kanyang buhay at dahil doon po, siya na ngayon ay nakaupo na sa langit at nag-i-intercede na po para sa atin. The Lord Jesus is our intercessor to our Father for us to be intercessor to others. Yun po yun. Kumbaga may chain reaction po yun, di ba? Hindi na yung tayo ay laging pinag-pray, tayo naman hindi nag-pray. So dapat tayo din po ay nag-i-intercede para naman sa iba. At bukod po doon sa binding and loosing na binigay sa ating authority, binigyan din po tayo ng armor ng Diyos, di ba? Yung sa Ephesians 6:14-17, di ba? To be a warrior. Kaya tayo merong armor para lumaban. Hindi po natin basta hindi tayo bibigyan ng armor kung hindi naman wala tayong labanan, hindi po ba? Kaya tayo binigyan yan upang may magamit tayo sa pakikipaglaban natin sa pamamagitan ng pananalangin upang hindi nga tayo maging talunan ng kaaway. Efesos 6:18. Efeso 6:18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Paulit-ulit yan. Patuloy tayong manalangin. Hindi po ba? Yun nga po, meron tayong Holy Spirit. Binigay na sa atin ang Holy Spirit at gabay sa atin para pumatnubay sa atin. Pray po natin ang mga ginagamit, sabi diba, panalangin daw po natin yung mga hinihirang ng Diyos. Kaya dapat palagi lahat, hindi natin ipanalangin yung mga ginagamit ng Lord na naghahayag ng kanyang salita. Siyempre, unang-una ang bishop natin,
yung mga ang pastors natin, ang mga teachers, yung mga evangelists na ginagamit ng Lord sa iba't ibang lugar, pumupunta sila, iniiwan ang family nila to evangel, di po dapat na ipag-pray po natin silang palagi. Tandaan po natin, as warrior, dapat suot-suot po natin lagi yung complete armor sapagkat ang kaaway, hindi po yan tumitigil. 24/7, di ba? Aligid po yan sa atin. Ano po yung ginagawa niyan? Pilit hahadlangan yung ating pananalangin. Kung minsan gusto mo nang manalangin, may ibang mangyayari. Mapofocus ka na doon, mawawala ka na. Kasi nga po, nakabantay ang kaaway. Di ba? O kaya naman, nagpe-pray ka na kuminsan, di ba? Pero i-istorbo pa rin sa'yo eh. Kahit kuminsan nga, yung mga lamok, langaw, ginagamit siya ng kaaway para tayo ma-istorbo sa pananalangin. Hindi po ba? Kaya the other time, sabi ko, nagka-cut out ako ng langaw eh. Nag-i-istorbo eh. So, ganun po eh. Ganun po yung ginagawa talaga ng kaaway para tayo patigilin sa pananalangin. Kaya po dapat, lagi po tayong handa, laging suot-suot natin yung baluti na po na binigay sa atin. Always pray in the Spirit sapagkat Spirit po ang kalaban natin, hindi po tao. Sabi sa Efesos 6:11-13. Efesos 6:11-13. Suot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga dalang ng diablo. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan at mga kapamahalan ng kadilibang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa inyo. Verse 13, kaya isuot niyo ang baluting mula sa Diyos sa gayon makatatanggal kayo sa pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng iyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya napakahalaga po na suot-suot po natin yung baluti na yan o yung armor mula po sa Diyos po para daw tayo makatagal sa pakikipaglaban. So meron talagang labanan. Kaya dapat na tayo po ay maging intercessor na po as warrior. Para pagkatapos daw po ng labanan, matatag pa rin tayo. Bakit po? Kasama natin ang Panginoon. Makakatagal po tayo sa pananalangin kapag lagi po nakasuot sa ating complete armor of God. At sa mga prayer po natin, tiyak may maliligtas. Tiyak na may matutugon. Kaya dapat katulad po tayo ni Nehemiah. Si Nehemiah po naman, si Jeremiah, a weeper siya. Pero si Nehemiah, both a weeper and a warrior. Tingnan po natin, as weeper, ano po siya? Sa Nehemiah 1:4. Nehemiah 1 verse 4. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Tumalangin ako sa Diyos na kalangitan. Ayan, kasi nga po nakarating ka ni Nehemiah yung balita tungkol sa Jerusalem, yung muog po nila na naghiba. Kaya nung narinig niya yung balita na yon, anong ginawa niya? Umiyak, nagdalamhati, nag-ayuno. So ganun po siya ka-concern sa kanyang mga kababayan. Ito po. Kaya dumalangin daw siya sa Diyos ng kalangitan. So yan po, bilang wafer. As warrior naman, ano po ang siya? As warrior sa Nehemiah 2:19-20. Nehemiah chapter 2 verse 19. Ngunit nang malaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati na sa Gesem na tagapamahala sa Arabia. Ano ang ginagawa ninyong iyan? Wika nila. Nanghihimagsik ba kayo laban sa hari? Verse 20, tinugon ko sila,
Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod. Itatayo namin muli ang Jerusalem, ngunit kayong walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Di ba? Nung tinatayo na nila yung hoob, yung pader ng Jerusalem, pinagtawanan sila ng mga kalaban nila. So, ganun po ang ginagawa ng demonyo talaga di ba? Na meron talagang magpe-persecute sa atin, meron talagang manuluya sa atin pag ginagawa natin para sa Panginoon. Pero sabi niya, hindi, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. So, ganun po siya katakang. So, alam po natin kung paano nang nila na-build yung wall ng Jerusalem. Di po ba na yung isa may hawak na armas, yung isang kamay may hawak na armas, yung isang kamay gumagawa. Nagpapatuloy sa paggawa. So, ganun po. Kaya, siya bilang warrior, nagtagumpay po talaga sila. So we can be a weeper and at the same time a warrior intercessor. Because if God is with us, no one can be against us. Talaga naman, diba? We are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Kaya nakakapagtagumpay po tayo. Ano man yung mga pinapanalangin natin, at tatagumpay po yan kung tayo po ay weeper and warrior. Ayan. So ano po ang magiging resulta? Siyempre, may resulta palagi. Result of intercessory prayers will be set free from imprisonment or bondage. Yan, makakalaya po. Siyempre, kaya tayo nananalangin, diba? Sa tayo nakagapo, sa ano man yung ating mga problema, makakalaya po tayo dyan. Tingnan po natin yung nangyari kay Pedro sa Gawa 12:4-5-7. La. Okay. Gawa 12:4-5. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinagbantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang lahat ni Herodes, ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayang pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang siya'y taimtim na ipinananalangin ng iglesia. Verse 7. Verse 7. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti ang silid ng piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagkadakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Amen. Di po ba? Bakit nangyari ang verse 7? Kasi sabi sa verse 5, siya'y taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Nag-intercede po yung buong iglesia para kay Pedro kasi nga naikulong po si Pedro, di ba, na paano ang napakahigpit ng bantay sa kanya. Talagang nakapreso na siya, nakatanikala pa, nakabantay hindi lang sa pintuan ng kulungan, kundi magkabila, nakatulog siya sa magkabilang kawal, nasa kanan at kaliwa po niya. Ganun po, kahigpit ang ginawa kay Pedro. Pero, in spite of that, si Pedro ay free from bondage. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang feelings, po, ay free. Kasi nakatulog siya ng mahimbing, di ba? Hindi niya inalintaan na yung bukas, anong gagawin na sa akin? Papatayin ako kasi nauna kong pinatay na si Santiago dyan Kaya natuwa yung mga tao, kaya si Pedro naman ang gusto nilang isunod. Pero dahil may iglesia na nananalangin, nag-i-intercede para kay Pedro, alam naman natin yung kasaysayan na yan, hindi po ba? Na yun nga, siya ay ginising ng anghel, nakalagpas siya doon sa kulungan na hindi naman natanggalin bukas siya. Kaya kinabukasan, nagulat nila yung mga kawal, wala na si Pedro doon. Nakawala na. Samantalang naka-padlock pa rin naman yung mga pintuan po, yung mga
Ayun po yung ginagagawa ng intercessory prayer. Talaga pong nakakawala tayo sa mga imprisonment, ano man nga sabi ko yung saan man tayo nakakulong sa mga oras na to, sa karamdaman man yan, sa kahirapan ba yan, makakalaya po tayo dyan po. Lahat po nang yan, bakit po? Ganyan ka-effective pag nanalangin ang mga anak ng Diyos. Sabi nga, the prayer of the righteous man is powerful and effective. O di lalo na kung mas marami ang nagpe-pray, kaya nga po na walang kagatol-gatol na wala po si Pedro, di ba? Wala lahat ng bandage sa kanya. O ano man yan, kahirapan man yan, karamdaman, sakuna, o sometimes kamatayan. Kapag may intercessor po, there are times na talagang nakakawala po ang mga pinagpipray po natin. So, syempre, ayon pa rin naman sa kalooban ng Lord yan. Loloobin ng Lord pag tayo po ay nag-intercede sa Kanya. Kaya patuloy po ang naghahanap ng intercessor ang Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Lalo na nga sabi natin sa lumalalang sitwasyon, napakahalaga po na may intercessor. Huwag po nawang mangyari sa atin sa ang panahon ni Ezekiel. Sasabi nga, Ezekiel 22 verse 30. Ezekiel chapter 22 verse 30, humahanap ako ng isang tao makapaglalagay ng pader upang ipagsangalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita. Iyon po. Diba nakakalungkot po yun? Na naghahanap po ang Diyos ng tao, sabi na mag-i-stand on the gap o makapaglalagay ng pader o ipagsanglang yung lusod. Kaso, walang nakita ang Diyos. So, di ba sabi ko kanina, there are times talaga nagagalit ang Lord, gusto niyang ibuhos yung kanyang puot, pero dahil mahal niya ang tao, gusto niya, naghahanap pa rin siya ng mag-i-intercede. Kaso, pag wala pong nag-intercede, tumatutuloy po yung balak ng Lord. Yun po. Kaya nawa huwag pong mangyari sa atin. Kaya nga po tayo tinuruan ng Lord ngayon para may makitang intercessor ang Panginoon para sa ating bansa, sa ating iglesia, sa ating community, at higit sila sa ating pamilya. So, marami po ang mga nangailangan ng panalangin natin dahil nga po sa ating sitwasyon. Kaya, let us be God's intercessor, lalo na para sa ating bansa. Sabi sa 2 Chronicles 7:14 and 15. 2 Chronicles 7:14 to 15, verse 14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at dalikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. And verse 15, diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Yes, po yan po. Kaya dapat patuloy po nating ipanalangin mula po sa ating high-ranking officials hanggang sa mga simpleng mamamayan. No, ang lahat ay matutong magpakumbaba kasi nakikita po natin ngayon, grabing mag-away-away, magpataasan, po ba? Kailangan natin ang mga magpakumbaba, mga officials po natin, manalangin, hanapin ang Diyos, makilala nila ang Lord, kaya kailangan po tayo para nang sila ay makakilala sa Panginoon. Para nang sa ganun nga po ay talikdan ang lahat ng kasamaan. Ano ang pangako ng Lord, diringgin niya yung ating panalangin. Babalik niya yung katiwasayan, babalik niya yung kasaganaan natin po. At ang last verse natin, ang sabi po, pag ganyan po tayo, nananalangin tayo para sa kanila, mapalad na po yung bansa ang Diyos ang Panginoon. Psalm 33, verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. Diba? Tayo po yung people na pinili ng Diyos para maging tagapagmana
No po, kaya dapat tayo po yung nag-i-intercede para mangyari po ang balak ng Lord sa atin na itong bansa natin ay magiging mapalad na bansa. No po, yun po yung napakaganda. Magiging mapalad yung bansa natin at tayo na pinili ng Diyos ay magiging tunay na tagapagmana na kung magiging intercessor po tayo. Be intercessor para at maraming maligtas at makasama natin sa pagtunog ng trumpeta to meet our Lord Jesus in the air on Rapture Day. Amen po ba? Nagpabala po Amen. ang Panginoon. Nakuha po natin yung Amen. Amen. pinapagawa ng Lord sa atin, mga intercessor. Amen. Thank you. Iyak po natin, mga kailangan iiyak po natin, cast out po natin lahat ang gawa ng demonyo bilang warrior naman.